Ano nangyari? Tanong ni Mrs. Lilibeth. Kilala ko na kung sino ang pumatay sa anak nyo. Ang pangalan niya ay si Ebora. Isang biktima ng rape at ginahasa siya habang nire-record ang sex video. Tinuloy ni Nathaniel ang mga paliwanag niya at dito nila nalaman ang buong pangyayari. Isa lang ang paraan para makaahon ng kaluluwa ng inyong anak at ang iba pang mga biktima. Kung mapapaalis ko ang Revenant mula sa kanyang mortal realm, ay makakalaya na ang inyong anak. Pero bago ko yun magawa, kailangan ko muna siyang mabigyan ng hustisya. Paghihilumin ko ang sugat niya, dulot ng puot ng paghihigante. Kailangan kong mahanap ang mga taong responsable sa pagdurusa ni Ebora. Nakipagkita si Nathaniel kay Detective Rodriguez at sa partner nito. Sinabi niya ang kanyang nalalaman. Nakiusap siyang maghanap ng case records tungkol kay Ebora. Samantala, halos 2 araw simula nung lumayas si Tessie ay bumalik ito sa bahay nila. Pagpasok niya ay wala sa bahay ang mag-ama niya. Hinanap niya to sa bawat sulok ng bahay pero wala. Sinubukan niya tong tawagan pero nakablock ang number niya. Dito napansin ni Tessie ang isang liham na iniwan sa ibabaw ng kama nila. Binasa niya to. Kung mababasa mo man ito, wala na kami sa bahay na to, Tessie. Alam ko na ang sikreto mo. Napakababoy mo. Hindi ka karapat dapat na tawaging isang ina. Isa kang puta. Manloloko. Taksil. Nakita ko sa video kung paano ka nag-enjoy sa pambababoy ng mga lalaki mo. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, harapin mo ako sa korte. Kinabahan si Tessie. Wisit, hindi maaring mangyari to. Lumabas ng bahay si Tessie at hindi tumapakali. Tessie! Narinig niya ang boses ni Mrs. Lilibeth. Huminto si Tessie sa paglalakad at lumapit sa kapitbahay. Tessie, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano nangyari sa'yo? Pagtataka ng ginang. Wala po ito. Si Robert po, nakita niyo po ba? Tanong ni Tessie. Hindi eh. Bakit? Wala ba sa bahay niyo? Tanong naman ni Mrs. Lilibeth. Wala po kasi. Sagot ni Tessie. Tawagan mo kaya? Mungkahi pa ng ginang. Naka-off kasi yung cellphone niya. Sige po, Aling Lilibeth, hahanapin ko pa si Robert. Paalam ni Tessie. Okay, sige. Ayaw nga pala, Tessie. May sasabihin ako sa'yo. Ikinuwento ni Mrs. Lilibeth ang lahat ng natuklasan niya tungkol sa espiritu ng mapaghiganting si Ebora at ang sinapit nito. Biglang kinabahan si Tessie. Parehong-pareho ang nangyari kay Ebora at sa kanya. Sa likod ng kanyang isipan, natatakot siyang posibleng iisang grupo lang ang gumamit kay Ebora at ang nakilala niya. Dito niya napagtanto kung sino nga ba talaga si Vincent. Nagpaalam si Tessie kay Mrs. Lilibeth. Una niyang hahanapin ang kanyang mag-ama. Naisip niya ang bahay ng mga magulang ni Robert. Pero nasa Santo Tomas pa ito at posibleng abutin siya ng buong araw para bumiyahe. Kaya inisip niyang kumprontahin muna si Vincent para malaman kung ano ang totoo. Sinipat niya ang cellphone niya at dito niya nakitang may calls ngang ginawa at ang kinontak ay ang mister niya. Mismong oras at date ay sakto sa panahon kung kailan siya nagpagamit sa tropa ni Vincent. Alam niyang si Vincent lang ang kayang maka-access ng cellphone niya. Habang nasa bahay ay tinawagan niya ang binata. Hello babe, napatawag ka. Namiss mo na ba ako? Wika ni Vincent. Hayop ka! Demonyo ka, Vincent! Halos maputol ang ugat sa leeg ni Tessie sa galit niya. Ha? Babe, anong ibig mong sabihin? Kunwaring walang alam si Vincent sa nangyayari. Bakit mo pinakita kay Robert ang nangyari sa akin dyan sa boarding house nyo? Walang hiya ka, Vincent. Pinagkatiwalaan kita. Buong puso't kaluluwa ko binigay ko sa'yo. Ginawa mo akong puta! Galit na sigaw ni Tessie. Wala na itong pakialam kung may makarinig man sa kanya. Bakit? Puta ka naman, di ba? Ginawa ko yun para lumayo na sa'yo ang asawa mo. And I'm guessing,
Wala na siya dyan. Ayaw mo nun? Wala na sa gabal sa atin? Nakangiti pang sagot ni Vincent. Umayag akong magpagamit, Vincent. Pero labas na dito ang asawa ko. Wala kang karapatang idamay sila. Wika ni Tessie. Okay, no problem. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Vincent. Alam kong may kinuha kang video ko. Gusto kong i-delete mo na yon at tapos na tayo. Ayoko na. Tugon ni Tessie. Desidido na siyang putulin ang anumang ugnayan niya kay Vincent. Tessie, please. Huwag kang padalos-dalos ng mga desisyon mo. Hindi mo alam kung anong pinapasukan mong problema. Tila may banta sa boses ni Vincent. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Tessie. Hindi ko pwedeng i-delete tong video mo. Ituring mo na lang tong remembrance ko sa'yo. Sagot ni Vincent. Hayop ka talaga, Vincent. Huwag mong gawin sa akin to. Binigay ko sa'yo ang lahat-lahat. Pagmamakaawa ni Tessie. At kulang pa yan, Tessie. Kung gusto mong matapos na tayo, bigyan mo na lang ako ng kalahating ₱1,000,000 kapalit nito. Or umayag ka sa isa pang session ng grupo pero sa ibang kakilala ko naman, malaki-laki rin ang kikitain ko doon. Tila kumpiyansa pa si Vincent sa binabalak. Anong klase kang tao, Vincent? Akala ko ba magguguro ka? Bakit ganyan ka? Demonyo ka! Galit na singhal ni Tessie. Magguguro nga ako. Okay na sana lahat eh. Ikaw tong di matino kasama eh. Akala ko akin ka na eh. Feel ko talaga marami pa tayong pwedeng pagdaanan. Kaso wala eh. Matigas ka. Kaya ayan. Face the fucking consequences. Sambit naman ni Vincent. Ipapakulong kitang hayop ka. Banta ni Tessie. Ep. Magunos dili ka, Tessie. Gusto mo bang kumalat sa internet ang video mo? Ayoko matulad ka sa dati kong nobya. Babala naman ni Vincent. Ano? May ginanito ka na dati? Gulat ni Tessie. Well, medyo. Boba rin yun eh. Mayaw pa pero sumunod din naman. Subalit sa huli, di niya kinaya kaya nag-suicide. Akala niya siguro mahuhuli ako. Matalino to, baby. Pagmamalaki pa ni Vincent. Wala kang awa, Vincent. Wala kang awa. Baboy ka. Pagmumura ni Tessie. So ano na, Tessie? Kalahating milyon o next session? Pick your choice. Bibigyan kita ng 3 araw. Pinutol na ni Vincent agad ang tawag. Oh, Diyos ko. Napahagulgul na lamang si Tessie. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Isang napakalaking dagok sa kanyang buhay ang bumagsak sa kanya. Hindi lubos maisip na ganito ang sasapitin niya kay Vincent. Ang ligayang kanyang naranasan ay napalitan ng impyerno. Matapos noong magamit si Tessie, ay nakatulog ito sa kwarto ni Vincent. Ilang oras din siyang nakapagpahinga at nang magising ay naramdaman niya ang sakit ng katawan. Mabigat ang pakiramdam niya at animoy may pasang isang sakong bigas. Kumuha siya ng tuwalya at nakatapis na pumunta sa banyo. Sinundan ito ng mga titig ng mga kalalakihan. Ano mga pre, oras na ng paniningil ko. Wika ni Robin. Go for it, pare! Sagot pa ni Tonton. Habang si Vincent ay nakahiga sa sofa at nagwiwid, nagsimulang maligo si Tessie at pinunasan ng sarili. Nalinis ang natuyong pawis sa kanyang katawan. Hindi niya namalayan si Robin na pumasok sa banyo. Ay, Robin! Anong ginagawa mo rito? Naliligo ako! Nagulat ang babae nang haplusin ni Robin ang likod niya. Sasabay na ako sa'yo, babe. Alam kong malamig ang tubig kaya tutulungan kitang painitin yan. Sagot naman ni Robin. Ha? Robin, baka makita ka ni Vincent dito. Lumabas ka na please.
Pakiusap pa ni Tessie. Don't worry, okay naman to kay paring Vincent eh. Hinimas muli ni Robin ang likod ni Tessie. Hinawakan ng babae ang braso ni Robin pero hindi ito nagpaawat. Tinuloy nito ang haplos sa likod niya. Hindi ka pa ba tapos? Tanong ni Tessie. Hindi pa. Ang ganda mo kasi. Nakakagigil ka. Napaka-sexy at napakaganda mo. Swerteng swerte si Vincent sa'yo. Kaya habang may chance ako, kukunin ko na. Sinapo ng kabilang kamay ni Robin ang dibdib ni Tessie at sinimulan nitong himasin. Robin, wag! Pagtutol ni Tessie. Ang sarap pakinggan ng pagtanggi mo, babe. Sige pa, tumanggi ka pa. Malademonyo ang ngiti ni Robin. Please, Robin, tumigil ka na. Tama na. Sabay tinulak niya ang lalaki. Ano, ayaw mo ba? Tanong ni Robin. Tumingin lang ng matalim si Tessie, subalit mapilit ang lalaki. Umapit ang isang kamay ni Robin sa batok ni Tessie at hinila ito palapit sa kanya. Hinalikan siya ni Robin sa labi habang naglilikot ang kamay nito sa bahaging katawan niya. Tinulak ito ni Tessie. Iba ka talaga, babe. Thanks sa pahimas. Umalis si Robin na may ngiting tagumpay at si Tessie naman ay nagpatuloy ulit sa pagligo. Ate! Tawag ng yaya ng baby ni Tessie. Kanina pa to nakatulala. Ha? Ano yon, Isay? Tanong ni Tessie. Mauuna na po ako, ate. Wika ni Isay. Sige. Salamat sa pagdaan mo ha. Saad ni Tessie. Sana ate, magkabalikan na kayo ni Kuya Robert. Namimiss ko na rin po yung baby ninyo eh. Sige po, tutuloy na po ako. Tumango na lamang si Tessie. Hindi to makasagot. Sinasakop na ng konsensya ang kanyang isipan. Matinding guilt ang bumuhos sa kanyang pagkatao matapos madiskubring na bisto na siya ng asawa. Tinuon ni Tessie ang sarili sa trabaho. Habang nagtuturo siya ay tila dumadaan lang ang oras. Para siyang nakalutang, hindi makapag-isip ng malinaw. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng isang batang estudyante niya. I'm fine, Iha. Sige, continue. Habang may recess, nakatitig si Tessie sa malayo. Napahinto siya sa kanyang pagmumuni-muni nang makita ang binatilyong walang muka. Pero sa mabilis niyang pagpikit mata ay naglaho ito at isang janitor lang pala ang kanyang nakikita. Naalala niya ang mga sinabi ni Mrs. Lilibeth tungkol sa nangyari sa espiritong gumagambala sa kanila. Agad pumunta sa main office si Tessie at nakiusap na may mag-sub muna sa kanya dahil meron itong mahalagang pupuntahan. Sa Crimes Division, pinuntahan ng isang record officer si San Telmo. Nakaupo ito sa tapat ng desk niya at patuloy ang investigasyon. Sir, ito yung ilang records na nakuha ko. Inilapag ng pulis ang mga folders. Inalungkat ito kaagad ni San Telmo. Okay, salamat. Binigyan ni Nathaniel ng info si San Telmo at pakay ng detective na makita kung may records ng namatay na babaeng Ebora ang pangalan at kung may iba pa itong impormasyon. Pero bigo siyang makakita ng records na nagmamatch sa description ni Nathaniel. Dismayado, tumayo si San Telmo at pumunta sa cybercrimes. May nakita na ba sa nasabi ko? Tanong ni San Telmo sa isang operative. Meron sir. Actually, tatawagan pa lang sana kita eh. Sagot ng operative. Okay, ano natuklasan mo? Tanong naman ni San Telmo. May isang suicide victim na nagngangalang Eborak ni Mako, 20 years old. College student siya. Namatay siya 3 years ago. Taga Santo Tomas to pero lumipat sa San Vicente para doon mag-aral ng kolehiyo. May una ng pulis ang umasikaso sa case nito pero hindi niya naresolba ang kaso. Pero may nakuha akong info na kaya daw to nagpakamatay dahil sa nagkalat na sex video niya. Pero bago yun, kinidnap daw ito ng boyfriend niya at ni-rape. Tinorture pa siya kasi nabulag siya at pinutulan ng dila. Masyadong gruesome sir, pero match na match ito sa description ninyo. Mahabang tugon ng operative.
May identity ba kayo ng prime suspect? Tanong muli ni San Telmo. Walang sinabi sa article, sir eh. Sagot naman ng operative. Kailangan makuha ko ang pangalan na yon. Utos ni San Telmo. Sir San Telmo, may naghahanap po sa inyo. Dumating ang isang pulis kasama si Tessie. Nilapitan sila ni Detective Rodriguez. Sir, ito yung kapitbahay nung namatayan ng bata. Wika ng pulis. Detective Rodriguez, ako po si Tessie. Nakipagkamay ito kay San Telmo. Anong magagawa ko sa'yo, Tessie? Magalang na tanong ni San Telmo. Narinig ko po kasi sa kapitbahay namin na kayo daw pong nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Clark. Wika ni Tessie. Oo, ako nga. Sagot naman ni San Telmo. Nakausap ko po si Aling Lilibeth. Bale, may impormasyon po sana ako tungkol sa nagpaparamdam sa kanila. Kasi po, may nagpaparamdam din po sa akin at malakas ang kutob ko na konektado sila sa nakikilala kong tao. Nakuha ka agad ni Tessie ang atensyon ni San Telmo. Doon tayo sa office ko mag-usap, Tessie. Sinundan ni Tessie si San Telmo papunta sa desk niya. Naroon din si Ricardo, ang partner ni San Telmo. Richard, si Tessie nga pala. Kapitbahay ng biktimang si Clark. Wika ni San Telmo. Magandang hapon, madam. Bati ni Ricardo. Magandang hapon din po. Sagot naman ni Tessie. May sasabihin ka kamong impormasyon? Sinara ni San Telmo ang pinto. Naikwento po kasi sa akin ni Mrs. Lilibeth ang nangyari. At yung na-hire daw nilang spirit medium may natuklasan daw po sa espiritong gumagambala. Wika ni Tessie. Oo, si Nathaniel yon. Binata pa siya pero magaling. Tugon naman ni San Telmo. Mukha po yatang convinced kayo sa kaya niyang gawin, Sir San Telmo. Tanong ni Tessie. Alam mo, Tessie, sa totoo lang skeptic akong tao eh. Sa loob ng ilang taon kong panunungkulan bilang isang pulis, natutunan kong maniwala sa mga bagay-bagay na may nakabaseng ebidensya. Pero nang makilala ko si Nathaniel, sabihin na lang nating nabuksan niya ang pananaw ko sa nakatagong lihim ng mundo. Kaya Tessie, kung ano man ang gusto mong sabihin, bukas ako at handa akong makinig. Sagot ni San Telmo. Okay po, sambit ni Tessie. Kape, ma'am. Inabot ni Ricardo ang isang kape habang hawak niya ang isa pa. Tinanggap naman ito ng babae. Naikwento po kasi sa akin ni Mrs. Lilibeth na Ebora daw po ang pangalan ng espiritu. At isa raw itong biktima ng pangre-rape at may video scandal siya. Panimula ni Tessie. Tama ka. Yun din ang nakuha kong impormasyon mula kay Nathaniel. Segunda naman ni San Telmo. Kasi po, sa totoo lang, may nakilala po kasi akong isang lalaki. Ang pangalan niya ay Vincent. Vincent Vergara po. Isang practice teacher sa paaralang pinagtatrabahuhan ko. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon. Alam ko pong malaki itong kasalanan dahil may asawa at anak na po ako. Ang masaklap po, dahil nabulag ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagpagamit po ako. Pinagpasapasahan po ako ng mga kaibigan niya sa loob ng boarding house nila. Na-video po nila ako at ngayon gusto ko pong i-delete nila ang video. Ginagamit nila itong pang blackmail sa akin. Sa totoo po, hindi ko na alam ang gagawin ko. Iniwan na po ako ng asawa ko at dinala pa niya ang anak namin. Tapos ngayon, binablackmail po ako ng lalaking akala ko'y mamahalin din ako. Napakaropok ko po kung tutuusin. Wala na po akong mukhang may haharap sa pamilya ko, lalo na sa asawa kong si Robert. Mahabang salaysay ni Tessie. Ipinatong naman ni San Telmo ang kamay sa balikat ni Tessie. Hindi na nito mapigilan ang pagbagsak ng mga luha ng babae. Vincent Vergara. Sige, sabihin mo sa akin kung saan ang address niya at ang contact number niya. Bigyan mo pa ako ng mga impormasyon sa taong to, Tessie. Akong bahala sa kanya. Sa ngayon, pasasamahan kita sa isang bata ko para mag-file ka ng complaint sa women's desk. Wika ni San Telmo. Sir, pakiusap po. Hulihin niyo po siya. Pakiusap pa ni Tessie. Sa ngayon, ang magagawa muna namin ay imbestigahan ng lugar. Hindi namin pwedeng hulihin agad ang taong yon hanggat wala kaming order. Pero sige lang, tutulungan kita.
Susubukan ko maghanap ng record sa taong to. Baka may mahanap tayo. Pangako ni San Telmo kay Tessie. Sa loob naman ng isang chapel, bumisita si Nathaniel sa isang paring kakilala niya. Matapos ang ilang araw na pag-assist ni Michelle, nagpaalam na ito. Dahil na rin sa ilang personal na gawain habang si Nathaniel naman ay itinuon ng sarili sa pagtulong kay Mrs. Lilibeth at nang maresolba ang kababalaghang nangyayari sa sex video na may sumpa. Sinamahan si Nathaniel ng pari para humalili sa kanya. Sa isang malaking silid sa likod lamang ng main hall ng kumbento, gumawa ng isang weekend circle si Nathaniel. May isang malaking star sa gitna ng circle at may mga simbolo sa bawat kanto ng star. Nakatayo si Nathaniel sa labas ng bilog at inilatag ang ilang mga sacrificial items. Mula sa kanyang kamay ay may lumabas na magical clip at dito niya dinukot ang isang makapal na libro na may mga kadenang nakapulupot dito. Lumilipad sa ere ang libro at nang hawakan nito ni Nathaniel ay nabasag ang mga kadena at bumukas ang libro. Nagulat ang paring kasama niya. Ano yan? Tanong ng curious na pari. Ang libro ni Tobit or ang tinaguriang libro sa likod ng kwento ni Azarius o mas kilala bilang Arkanghel Rafael. Dito lahat nakatala ang mga pangalan ng mga demonyo at anghel na hindi nababanggit sa Biblia.